Pagpasok sa Murim. Habang ang mga sibat ay inihahagi sa kanya, inililihis niya ang mga ito gamit ang kanyang sibat. Biglang, ang mga swamp lizard men ay sumugod kay Jin Taekyung habang sila ay sumisigaw. Nagpuna siya, hindi ito dapat natatakot dahil tayo lamang ang inaatake nito. Sumagot si Leader Choi, iyon ang katangian ng mga lizard men. Sila ay mga pabigla-biglang nilalang na mas gustong harapin ang laban. Nag-isip si Jin Taekyung, o dapat ba akong manatili sa likuran niya upang hindi makahadlang? Biglang, binago ng mga swamp lizard men ang kanilang target at tumakbo patungo kay Jin Taekyung. Naguluhan siyang sabi, "Iha." Habang hinaharangan niya ang mga swamp lizard men, sumigaw siya, "Hua! Ano ang tay? Ano ng problema nito? Bakit ako lang ang inaatake ng halimaw na ito?" Ipinaliwanag ni Leader Choi, "Dahil sa iyong gear." Tinanong ni Jin Taekyung, "Gear ko? Ano ang kinalaman niyan?" Tumingin siya sa kanyang gear at sinabi, Isang abiso ng sistema ang tumunog, bagay, Lizardmen Massacre Harpoon, Uri, Armas. Ranggo, unang antas. Mga paghihigpit, wala. Sa matagumpay na pag-atake, may mataas na pagkakataon na magkaroon ng status effect na hemorrhage. Isa pang abiso ng sistema ang tumunog, bagay, Lizardmen Hunting Leader Set, Uri, Baluti. Ranggo, unang antas. Mga paghihigpit, wala. Gawa mula sa mga balat ng mga lizardmen. Sa pagsusuot ng buong set, ang scale armor ay mag-a-activate. Bulalas ni Jin Taekyung, "Shoot, tingnan mo ang mga pangalan. Kahit ako ay magagalit kung ako ay isang lizardman. Kaya naman ako lang ang target nila sa buong oras na ito." Ang mga swamp lizardmen ay sumisigaw sa tabi ni Jin Taekyung. Naisip niya sa kanyang sarili, sa puntong ito, ako lamang ang makakakuha ng kanilang galit at, teka, sandali lang. Tumingin si Jin Taekyung kay Leader Choi at nagtanong, "Sinadya mo ba ito?" Sumagot si Leader Choi, "Ano ang ibig mong sabihin?" Inakusahan ni Jin Taekyung, "Plano mong patayin ang mga taong ito habang ginagambala ko sila. Iyon ang iyong plano sa simula pa lang." Habang tinitingnan ng mga swamp lizard men si Jin Taekyung, tumahimik lamang si Leader Choi. Sabi ni Leader Choi, "Una sa lahat, ikaw ang pumili ng mga gear na yon, gaya ng nabanggit ni Leader Choi dati sa kanyang armory, pumili ka ng kahit ano." Bulalas ni Jin Taekyung, naalala niya at sinabi, Tama." Sinabi ni Leader Choi, "Pangalawa, anuman ang mangyari, hindi ako gagawa ng kahit isang galaw sa raid na ito. Kaya mangyaring huwag kang magkamali." Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ano ang kanyang sinabi? Sinabi niya, "Kaya, talaga gusto mo akong lumaban ng mag-isa?" Sumagot si Leader Choi. Tinanong ni Jin Taekyung, "At ikaw ay nakatayo doon na nakatiklop ang iyong mga braso sa buong oras?" Sumagot si Leader Choi, "Ititigil ko ang pagtiklop ng aking mga braso." Bulalas ni Jin Taekyung, "Ina cracker." Sabi ni Leader Choi, nasa likuran mo." Sumisigaw ang swamp lizardmen. Biglang hinarang ni Jin Taekyung ang isang atake at umungol, nagpatuloy siya, "Maaari mo man lang bang sabihin sa akin ang dahilan kung bakit mo ginagawa, habang naglaho si Leader Choi. Lumitaw si Leader Choi sa ibabaw ng isang puno at sumigaw, "Laban." Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, isang baliw. Sumigaw ang mga swamp lizardmen. Habang tiningnan sila ni Jin Taekyung, hinaraan niya ang isang atake, sinasabing, Bulalas ni Jin Taekyung, "Ngunit ang mga butiki na ito ay nakakainis sa akin." Bigla siyang tumigil at nagpahayag, "Jin Family Spear Technique, First Teaching, Thrust of the Lone Dragon." Habang may berdeng putik na tumalsik, isang abiso ng sistema ang tumunog. Dahil sa mga epekto na inilapat ng Lizardmen Hunting Leader Set, nakapagdulot ka ng karagdagang 10% pinsala. Isang abiso ang tumunog, dahil sa mga epekto na inilapat ng Lizardmen Massacre Harpoon, nakapagdulot ka ng karagdagang 20% pinsala. Isa pang abiso ang tumunog, nag-iisa mong inalagaan ang mga lizardmen sa nakapaligid na lugar. Siguraduhing manatiling alerto, dahil ang mga halimaw na ito ay hindi titigil upang tuparin ang kanilang paghihiganti. Sumigaw ang mga swamp lizardmen, at ang kanilang mga buhay ay nagpalipad sa harap ng kanilang mga mata habang sila ay bumagsak sa lupa. Isang abiso ng sistema ang tumunog, inalis mo ang level 40 swamp lizardmen. Isa pang abiso ang tumunog, level up, at isa pa ang tumunog, level up. Habang si Jin Taekyung ay humihingal ng husto sa pagod, lumakad si Leader Choi palapit sa kanya.
Sumigaw si Jin Taekyung sa pagkabigo, "Hoy, ano ang tay ay?" Lumuhod si Leader Choi sa lupa at sinabi, "Humihingi ako ng paumanhin." Si Jin Taekyung ay naguluhan at nagulat. Nagpatuloy si Leader Choi, "Kailangan kong kumpirmahin ang iyong mga kasanayan. Kailangan kong malaman kung paano ka gumalaw at kung ilang kalaban ang kaya mong harapin. At kailangan ko ring malaman kung gaano kita kalayo maisasama." Sumagot si Jin Taekyung, "Ngunit gayon paman, hindi mo dapat ako iniwang mag-isa upang labanan ang lahat ng mga halimaw na ito." Sabi ni Leader Choi, "Nagtiwala ako na magagawa mong alagaan sila ng mag-isa. Ngunit hindi ko inaasahan na alagaan mo sila nang hindi nagdurusa ng kahit isang gasgas." Tumama ito ng husto sa ego ni Jin Taekyung. Umubo siya, at naging mabigat ang kanyang ulo, habang sinabi niya, "Well, dapat ay sinabi mo sa akin ang iyong mga plano ng maaga. Ano kaya ang nangyari kung hindi ako kasing lakas ng iyong inaakala?" Tumawa siya, umisi, at umubo, namumula habang nagtanong, "Kaya ano ang iyong pasya?" Sabi ni Leader Choi, "Hindi ako sure." Naguluhan si Jin Taekyung at sinabi, "Ha?" Sumagot si Leader Choi, "Kaya naman." Bigla siyang naglabas ng isang bagay. Tiningnan ito ni Jin Taekyung, naguluhan. Binuksan ito ni Leader Choi, at bumuhos ang usok mula sa bagay habang ito ay kumalat sa hangin at naglakbay sa paligid. Nanatiling naguguluhan si Jin Taekyung. Tinanong niya, "Ano yon?" Sabi ni Leader Choi, "Isang pheromone." Sumagot si Jin Taekyung, "Pheromone? Parang pabango." Nililinaw ni Leader Choi, "Isang bagay na ganyan. Ang mga pheromone na ito ay inani mula sa mga babaeng lizardmen." Nagulat si Jin Taekyung at sinabi, "Kung gayon." Tumingin siya sa likuran at may narinig na paparating. Sabi ni Leader Choi, "Medyo malakas ang mga epekto." Tiningnan ni Jin Taekyung si Leader Choi ng galit at bulalas, "Ikaw na mother cracker." Biglang, nagkukumahog ang mga swamp lizard men at sumigaw patungo kay Jin Taekyung. Tinanong ni Leader Choi, "Sa tingin mo kaya mo silang harapin?" Sumagot si Jin Taekyung, "Kung sasabihin kong hindi ko kaya, tutulungan mo ba ako?" Sabi ni Leader Choi, "Hindi." Habang maraming swamp lizard men ang lumitaw mula sa kabubatan, isang malaking swamp lizard man ang lumitaw at umungal, roar. Isang abiso ng sistema ang tumunog. Level 52 Chief Lizardman ay lumitaw. Isa pang abiso ang tumunog, ding. Ang skill battle si Rusai ay ginagamit. Bulong ni Leader Choi kay Jin Taekyung, "Maaari kang palaging umatras." Tumahimik si Jin Taekyung at humakbang pasulong. Nagulat si Leader Choi. Sabi ni Jin Taekyung, "Hindi na kailangan para sa akin na gawin yon." Habang ang mga mandurumog na lizard men ay lumalapit kay Jin Taekyung, sinabi niya, "Buksan ang character profile." Karakter, Level 40 Jin Taekyung, First Rate Warrior, Charm 20, magagamit na puntos, 100. Sabi ni Jin Taekyung, ilagay ang 30 sa lakas at tatag. Ilagay ang 40 sa liksi. Biglang, ang kanyang magagamit na puntos ay mula sa 100 ay naging 0, at ang sistema ay tumunog, ding. Naramdaman ni Jin Taekyung ang isang pag-agos ng kapangyarihan sa kanyang katawan at sumigaw, "Arg!" Bulalas niya, "Wow, ito na." Habang umumbal ang Chief Lizardman, tiningnan sila ni Jin Taekyung ng mabangis at sinabi, "One strike." At itinulak niya ang kanyang sibat sa paparating na mga mandurumog na lizardmen, habang ang dila ng Chief Lizardman ay lumabas dahil sa lakas ng pagtulak ni Jin Taekyung. Isang sinag ng liwanag ang sumira sa lahat ng paparating na lizardmen. Nagulat si Leader Choi at sinabi, "Ano?" Sinabi niya sa kanyang sarili, "Ano ito? Paanong ang isang bagong Ryawaken na si Rank Hunter ay makakagawa ng ganito?" Habang ang lahat ng mga lizardmen ay pira-piraso, naisip ni Leader Choi sa kanyang sarili, "Noong araw na pumunta kami sa A-Rank, ang rare monster na kanyang pinatay ay nangangailangan ng lakas ng dalawang si Rank Hunter. Ngunit ang lakas na taglay niya ngayon." Sabi ni Jin Taekyung, "Wow, malinis iyon." Naisip ni Leader Choi, "Sinasabi mo sa akin na siya ay dapat na isang si Rank Hunter. Isang biro." Nagpunta ako sa two-man raid na ito dahil gusto kong makita ang kanyang mga limitasyon, ngunit ngayon ako ay mas nalilito kaysa dati. Sa palagay ko kailangan naming pumunta sa isang si Rank Gate sa susunod, teka, posible kaya na mas malakas siya kaysa sa akin. Biglang sumigaw si Jin Taekyung, "Hindi. Hindi ganito." Nasira ko ang isang mamahaling piraso ng katad, umiyak siya sa ulo ng Chief Lizardman. Naisip ni Leader Choi na hindi dapat iyon ang kaso. "Hindi, ayaw kong maniwala dyan," sabi ni Leader Choi, "Sige, umalis na tayo." Bulalas ni Jin Taekyung, "Crack!"
Bakit kailangan kong umabot sa ganito? Ang aking mahalagang katad, makalipas ang ilang sandali, sa gabi kung kailan hindi puno ang buwan, sinabi ng butler ni Leader Choi, magandang trabaho, batang Panginoon. Sumagot si Leader Choi, ikaw din ay mahusay na nagtrabaho, Butler. Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, mayroon siyang personal na butler. Ang tanging mga oras na nakakita ako ng isang butler ay sa isang simbahan. Sabi ni Leader Choi, salamat sa iyong trabaho ngayong araw na ito, Taekyung, tanong ni Jin Taekyung. Anong oras ako dapat pumasok bukas? Sumagot si Leader Choi, bukas. Naisip mo ba na magtatrabaho tayo sa katapusan ng linggo? Sumagot si Jin Taekyung, hindi ba normal iyon? Nagulat si Leader Choi at nakaramdam ng pag-iling sa kanyang katawan. Sinabi niya, ang layunin ng katapusan ng linggo ay upang magpahinga. Ito ay kinakailangan ng batas na gawin ito ng mga mangangaso. Pinilit ka rin ba ng iyong dating guild na magtrabaho sa katapusan ng linggo? Sabi ni Jin Taekyung, ano ka ba? Tanong ni Leader Choi, anong klaseng mid-tier guild ang sumusunod sa panuntunang iyon? Pinapayagan nila kaming pumunta sa mga raid na ito sa pamamagitan ng pagdaragdag sa aming sahod. Dahil ayaw naming iwanan ang mga raid na ito sa aming mga talaan, kadalasan silang binabayaran ng cash. Hindi naman nawawala ang mga gate sa katapusan ng linggo. Sinabi ni Leader Choi, ikaw ay isang rank hunter ngayon. Hindi mo na kailangang mamuhay ng ganyan, bumuntong hininga si Jin Taekyung, Naisip niya sa kanyang sarili, sinusubukan kong gumawa ng mas marami hanggat maaari dahil hindi ako sigurado kung mawawala ang aking sistema o hindi, sabi ni Jin Taekyung. Naisip ko lang nakakailanganin kong samantalahin ng lubos ang aking bagong natagpuang kapangyarihan. Nagbabala si Leader Choi, mapapagod ka lamang. Mangyaring isipin ang iyong pamilya, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, pamilya. Ngayong naisip ko ito, nakausap ko lang sila sa telepono. Hindi pa ako nagkaroon ng pagkakataong bisitahin sila. 2 buwan na ba? Hindi, kung isasama ko ang aking oras sa Murim World, mga 3 buwan na. Nagpatuloy si Leader Choi, sa anumang paraan, ang aming guild ay sumusuporta sa batas ng mga mangangaso. Ito rin ay nakasaad sa iyong pansamantalang kontrata. Kaya huwag kang gumawa ng kahit ano kundi magpahinga sa katapusan ng linggong ito. Kung hindi, lalabag ka sa iyong kontrata, sumagot si Jin Taekyung, Naisip niya sa kanyang sarili, ngunit ang taong ito Leader Choi di. Sabi ni Leader Choi, ang isang tao ay dapat magpahinga kapag sinabihan na magpahinga, naisip ni Jin Taekyung, dahil siya ay napakatigas sa pahinga, sa palagay ko siya ay disenteng, hindi. Siya ay masama. Pinatakbo niya ako sa 3 rank gate sa isang araw. Walang paraan na siya ay isang disenteng tao. Ang mga bagay na ipinaranas niya sa akin sa nakalipas na 4 na araw ay sapat na upang ako ay magalit muli. Sabi ng butler, handa na kaming umalis, batang Panginoon, naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, halata na pinapapahinga niya ako sa katapusan ng linggo dahil gusto niya akong abusuhin muli sa susunod na linggo. Tanong ni Leader Choi sa butler, dinala mo ba ito? Sumagot ang butler, narito mismo. Nag-utos si Leader Choi, ibigay mo sa kanya, naisip ni Jin Taekyung, naawa din ako sa butler. Hindi siya makaalis kahit nahuli na. Lirarikiray, inabot ng butler sa kanya ang isang briefcase at sinabi, kunin mo ito, Hunt. Nagulat si Jin Taekyung at sinabi, ha? Kinuha ito ni Jin Taekyung at naramdaman na mabigat ito. Nagtanong siya, ha? Ito ba, ipinaliwanag ni Leader Choi, ang iyong lingguhang bayad? Bulalas ni Jin Taekyung, akala ko ako ay babayaran sa linggo. Magkano ito? Sumagot si Leader Choi, naglagay ako ng kaunti pa kaysa sa nakasaad sa kontrata. Isinama ko ang kabuang balanse doon, kaya siguraduhin tingnan mo ito para sa iyong sarili. Aalis na ako. Sabi ng butler, makikita ka namin sa susunod, Hunter, at umalis sila. Tiningnan ni Jin Taekyung ang briefcase, na mas mahal kaysa sa upa ng kanyang apartment. Tumingin siya sa paligid at inilapag ito sa isang bangko. Binuksan niya ito, at isang banayad na liwanag ang lumabas mula sa briefcase. Humanga si Jin Taekyung, banal na muli, at nahulog sa lupa habang nakakita siya ng maraming papel na pera. Sabi ni Jin Taekyung, magkano ito? 1, 2, 3, 4, 5 tama. Ang balance statement. Sabi nito ang kabuang balanse ay $30,000, ngunit ano ito? Masasabi kong ito ay higit pa riyan. Sa papel, nakasulat na ang bonus ay $270,000.
Sabi ni Jin Taekyung, habang naalala niya ang sinabi ni Leader Choi bago siya pumasok sa van, naglagay ako ng kaunti pa kaysa sa nakasaad sa kontrata. Bumagsak ang panga ni Jin Taekyung, at sinabi niya sa kanyang sarili, Diyos Choi. Iaalay ko ang aking buong katawan sa iyong guild. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Jin Taekyung sa silid 1,201. Habang pinindot niya ang code para sa pinto, pumasok siya sa apartment. Biglang, sinabi ng kanyang ina, "Anak," nagulat si Jin Taekyung at sumagot, "Nasa bahay na ako, ina," nakangiti. Inilapag niya ang pera sa mesa habang ang kanyang kapatid na babae at ina ay nagulat. Ipinakita ni Jin Taekyung ang kanyang bagong si Rank Hunter's license, at ang mga mata ng kanyang kapatid na babae ay biglang agad silang pumunta sa mall, at si Jin Taekyung, na sanay pa ring magdala ng mga bagahe, ay dinala ang lahat ng binili ng kanyang ina at kapatid na babae. Makalipas ang ilang sandali, kumain sila sa isang magandang restaurant. Masaya ang ina ni Jin Taekyung para sa kanyang anak, at ang skyline ng lungsod ay maganda mula sa restaurant. Mamayang gabi, nakarinig si Jin Taekyung ng mga ingay. Narinig niya ang isang tao na nagsasabing, "Kyung." Taekyung, sumigaw ang kanyang kapatid na babae. Taekyung, isang abiso ng sistema ang tumunog at nagsabi, "Ding." Sleep mode ay nagtapos, si Jin Taekyung ay nagulat at pinagpapawisan sa kama, sinasabing, "Huff huff." Tanong ng kanyang kapatid na babae, "Nananaginip ka ba ng masama?" "Bakit ka sumisigaw sa iyong pagtulog?" Sumagot si Jin Taekyung, bangungot. Panaginip lang iyon," itinuro niya, "tingnan mo ang lahat ng pawis na iyon." Naisip ni Jin Taekyung sa kanyang sarili, ngunit ano nga ba ang pinapangarap ko? Hindi ko maalala. Ngunit ano itong masamang pakiramdam? Sumasakit ang kanyang ulo. Sinabi niya sa kanyang sarili, "Kadalasan kapag natutulog ako, ang sistema ay gumagawa ng isang mahusay na trabaho sa pagsasaayos ng kondisyon ng aking katawan. Sumasakit ang aking ulo, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakaranas ako ng ganito." Tinanong ng kanyang kapatid na babae, "May masamang nangyari ba sa'yo?" Sumagot si Jin Taekyung, walang ganoon." Pinilit niya, "Kung may nangyari, ipaalam mo sa akin. Itigil mo ang pagdadala ng lahat ng pasanin ng mag-isa. Kahit ang iyong ina ay nag-aalala tungkol sa iyo." Sumagot si Jin Taekyung, "Ina," binigyan diin niya, "Hindi ako nagbibiro." Sabi ni Jin Taekyung, "Hindi, seryoso, halos nasaklaw ko na ang lahat ng ating gastusin sa pamumuhay. Kaya ano ang dapat kong ipag-alala?" Teka, may isa akong bagay na ikinababahala. Paano natin gagastusin ang lahat ng ating pera mula ngayon? Kaya, biro pa lang, hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin. Tumuon ka lang sa iyong pag-aaral, sumagot siya, nagpapalakas ka lang. Sumagot si Jin Taekyung, nagpapalakas. Kailangan ko bang ipakita sa iyo ang aking money bag muli? Maayos din ako, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa akin, hahaha. Tama, sabi ni Jin Taekyung. Lumingon siya at nagtanong, "Sino si Jin Wikyung?" Naguluhan na sumagot si Jin Taekyung. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod, mga kagoto. Stay awesome, stay curious, at kita-kits sa next video.